Sa nga pong malakas na palakpak ulit para sa ating Diyos na buhay, tunay na napakabuti ng Diyos. Amen ba? Alam nyo mga kapatid, bago po ako magpatuloy, yung kanta natin kanina, Our Lord, He's running after us, hindi lang yun basta hinahabol niya tayo. Ang Diyos natin, kahit na tayo ay nagtatago kung saan, kahit na tayo ay minsan nadapa sa kasalanan, na kahit tayo minsan takbo ng takbo at layo ng layo sa Diyos, ang Diyos natin makulit, habol pa rin ang habol sa'yo kasi mahal ka niya. Amen ba? Amen! Sa mga kapatid, sa mga oras na ito, bago po tayo magsimula, ay banggitin po muna natin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sige po, ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, maraming salamat pong muli sa panibagong umagang ito. Panginoon, ito ay senyales ng panibago niyong katapatan sa amin. Ito, Panginoon, ay senyales na panibagong pagpapala ninyo na kami po ay binigyan niyo ng hininga upang magpuri sa inyo, upang kami po, Panginoon, ay i-honor ang pangalan ninyo. Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, dalangin po namin na ang aming puso at aming isipan ay linisin ninyo. Panginoon, kung meron po kayong mga nakikitang karumihan, mga kasalanan na intensyon naming mga nagawa at minsan hindi namin intensyon na nagawa, patawarin niyo nga po kami dito, O Lord. Lord, kung meron man kaming mga tinatanim sa puso namin ngayon, sa mga isipan namin ngayon na hindi ninyo kalooban, Panginoon, nawa mas maging malakas ang inyong banal na spirito para kami po ay kumawala dito. Nawa, Panginoon, ang banal mong spirito ay mangusap sa amin at itong mga bagay na to ay tanggalin namin sa aming mga buhay. Lord, salamat po dahil sa inyong kaligtasan kami po ay nagkaroon ng kalayaan. Salamat Lord dahil hindi lamang kami Panginoon nakakalapit sa inyo, kundi nakakaranas pa kami ng isang buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, O Lord. Lord, sa oras na ito, wala pong ibang magaling kung hindi ikaw lamang. Ikaw lamang po ang matalino, ikaw lamang po ang aming inahangad, at ikaw lamang po ang aming gustong marinig. Kaya Lord, we are asking for your presence. We are asking for your presence to talk to us, Panginoon, at mangusap at humipo sa puso ng bawat isipan. Thank you, our Lord Jesus, for everything. We bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Mga kapatid, sino dito ang merong Facebook? Magtaas nga po ng kamay. Sino po dito ang merong Facebook? Sino dito na lang ang walang Facebook? Sige. O, sino dito ang walang Facebook? Siguro naman lahat tayo dito may Facebook, mga kapatid. Di ba? Kasi parang imposible na sa tao ngayon ang walang social media. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid. Pag binuksan po natin ang ating social media, or pag binuksan natin ang Facebook natin, ano po yung madalas ninyong nakikita? Sige nga, manghihingi po ako ng survey. Ano po yung madalas nating nakikita pag binubuksan natin ang ating mga social media or Facebook? Sige nga po, pwede pong sumigaw or sabihin. Okay lang po yan. Ano po? Mga apps. Ano pa po? Sa Facebook, ano pong mga nakikita natin? Birthday greetings. O siguro sama nyo na rin ng condolence. Ano pa? Ano pa po yung mga madalas natin nakikita? Ano po? Yung mga inaing, yung mga sakit na nararamdaman kapag merong isang nakakagalitan, yung mga chismis, and etc. Pero alam niyo mga kapatid, meron pong isang bagay na common, na madalas nakikita natin kapag binubuksan natin ang Facebook. Tignan niyo po to. Hulaan niyo. Hulaan niyo po to mga kapatid. Sige nga po. Paki-next slide please. Ayan. Sige, hulaan nga natin. Ano kaya itong common na to na madalas nakikita natin sa Facebook kapag binubuksan natin siya? Express? Ano po sa tingin nyo to, mga kapatid? Exports? Ano po? Sa tingin niyo? Experts. Alam niyo po mga kapatid, pag binubuksan natin ang ating mga Facebook, madalas nakakakita tayo ng napakaraming experts. Experts sa politics, experts sa medicine, experts sa kung ano-anong bagay kahit hindi naman talaga nila napag-aralan. Di ba? Napapansin nyo ba mga kapatid, pag binubuksan natin ang ating Facebook, halimbawa ho, mga kapatid, nakakita ako ng isang nagbigay ng kanyang argument na mahilig sa K-pop. Itong taong to na mahilig sa K-pop, mga kapatid,
Kahit hindi naman siya marunong magsayaw, grabe siya kung magbigay ng advice kung paano magsayaw. Di ba? Expert na bigla sa pagsasayaw. Halimbawa naman mga kapatid, nakakita ako minsan ng isang tao na nagbibigay ng argument niya sa politics. Kahit wala naman siyang alam sa politics. Kasi gusto niya yung kanyang sinusuportahan. Kasi gusto niya yung bagay na dinidepensahan niya. Alam niyo, mga kapatid, kahit yung mga tao na hindi naman talaga marunong mag-Korean language, magugulat ka, biglang naging expert sa Korean. Korean language, nakapanood lang ng isang Korean drama, kinabukasan, kala mo, alam niya na yung buong culture ng Korea. Di ba? Di ba mga kapatid? Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ang mga tao nagiging expert na pagdating sa maraming bagay. And kahit na hindi yon ang expertise nila, kahit na minsan hindi yun talaga na pag-aralan nila, they are willing to defend yung bagay na yon because they like it and because they want it. Tama ba, mga kapatid? Napapansin nyo ba yon sa mga panahon natin ngayon? Alam nyo po, tayong mga Christians, pwede rin tayong maging expert at pwede rin tayong mag-stand sa isang bagay na dapat nag-i-stand tayo. Alam nyo po ba kung ano yon? The Word of God. We need to take firm in standing for God and His righteousness. Kung maraming tao ang dumidepensa sa mga bagay na bias sila, kung maraming tao ang dumidepensa sa mga bagay na gusto nila, alam niyo po, this is the time for us as a Christian to take a stand for our faith. Marami na ring nagiging expert sa theology in social media kahit hindi naman talaga nare-research ng mas maraming beses or hindi naman talaga deep na pag-aaralan ng isang bagay na yon. Alam niyo po, mga kapatid, we need to take a stand for God because this world will not take a stand for God. Kalaban ng mundo natin ang Diyos. Ang mundo natin ayaw mag-stand for our God. So we as a Christian has the responsibility to take a stand for our faith. That's why, mga kapatid, ang title natin ngayong umagang ito is a time to take a stand. Basahin po natin ang 1 Peter chapter 3, verses 14 to 16. Basahin po natin. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Umpisa pa lang. Ang ganda na po ng sinasabi ng 1 Peter. Mga kapatid, kahit na daw tayo minsan ay nagsasuffer for the things na nag-i-stand tayo, mapalad daw tayo. Do not fear their threats. Do not be frightened. Verse 15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Verse 16, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Alam niyo po, mga kapatid, bagamat sinasabi po ni Pedro, yung author po ng binabasa natin ngayong verse, bagamat sinasabi po ni Pedro na dapat tayong tumugon sa kasamaan ng may kabutihan, alam din po ni Pedro na madalas ang kabutihan ay talagang sinasagot ng kasamaan. Alam niyo po sa mundo natin, kahit na minsan ginagawa natin yung best natin to do good things, hindi natin maiiwasan na may mga bagay na sinusuklian tayo ng kasamaan. Minsan, mga kapatid, kahit na tama yung katwiran natin, hindi natin maiiwasan na merong kukontra na hindi tama doon sa kinakatwiran natin. Kaya sabi ni Peter, mga kapatid, tumugon daw tayo ng may kabutihan doon sa mga kasamaan na dumarating sa atin. Kahit na minsan naghihirap tayo, mga kapatid, wag daw tayong matret because we are blessed. Alam niyo po, minsan may sinabi pong quote ang isang Kristiyano na si Mayer, sabi niya, not to be hated by the world, to be loved and flattered and caressed by the world is one of the most terrible positions in which a Christian can find himself. What bad thing have I done that he should speak well of me? Sa mundo natin, hindi normal na lahat ng tao gusto ka. Hindi normal yon sa atin bilang isang Christian. Hindi normal na ang lahat ng tao parang mahal na mahal ka na. Pag ang lahat ng tao pinapalakpakan ka na,
pag lahat ng tao or kamunduhan gusto ka, mga kapatid, ask yourself. Tanungin natin ang sarili natin. Nagkakasundo na ba kami ng mundo because I am conforming to it? Am I standing doon sa faith ko at yung mga tao natutuwa ba sa akin? Or nagko-conform ako kaya ang lahat ng tao gusto na ako or tinatanggap na ako? Nagiging lukewarm ba ako na Christian at hindi na naninindigan sa katwiran? Alam niyo mga kapatid, in the Bible, meron tayong tinatawag na lukewarm Christian. Di ba pag sinabi pong lukewarm, yung mga maligamgam. Yung mga maligamgam na Kristiyano, hindi mainit, hindi rin malamig, iniluluwa po ng Diyos. Hindi po, mga kapatid, hindi po goal dapat ng isang Kristiyano na maging lukewarm. Ang goal natin is maging mainit na Kristiyano. So that in all times, we will stand sa faith natin kay Lord na kahit anong question, na kahit anong trials, na kahit anong challenges, na kahit anong suffering ang dumating, we are staying here in our Lord Jesus Christ. Alam nyo, ang nakakalungkot mga kapatid, hindi lahat ng Kristiyano ay nag-i-stand sa faith nila. Lalong-lalo na kapag na-question na yung pananampalataya nila sa Diyos. Paano? Pag na-question, ang hirap ng sagutin, ang hirap ng ipaglaban, natalo na tayo sa debate, natalo na tayo sa pagsubok, natalo na tayo ng kasalanan, ayaw na mag-stand sa faith. Mga kapatid, our goal is to stand firm in our faith, our Lord Jesus Christ. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nakatayo doon sa bato, at itong bato na to ay si Kristo, hindi tayo basta masishake. At kahit anong mangyari, we will stand, mga kapatid, sa pananampalataya natin. As a Christian, may dalawang bagay lang na pwede tayong pagpilian na i-stand sa mundong to. Makisama sa mundo o manindigan sa katwiran ng Diyos. Dalawa lang yan eh. Di ba? May good and evil. Di ba? May black, may white. Di ba? May sun, may moon. Laging may dalawang bagay lang na pagpipilian. In our Christian faith, may dalawa lang pagpipilian. Makisama sa mundo o manindigan sa katwiran ng Diyos. Or manindigan sa pananampalataya sa Diyos. Tanungin nga natin ang sarili natin ngayon, nasaan tayo sa stand natin sa Diyos ngayon? Nasa pananampalataya pa ba ako? Or nandito na ako, nakikisama na at nagko-conform na sa lahat ng gawain ng mundong to? As tanungin natin ang sarili natin. Huwag yung tignan ng katabi nyo. Maging honest tayo. Kasi si Lord, mga kapatid, alam niyo po ang Panginoon natin, kapag honest tayo sa Diyos, mas pinagpapala niya tayo. Pag honest tayo sa Diyos, mas pinapatawad niya tayo. Di ba parang isang magulang na yung anak niya humingi ng tawad, na naging honest dun sa magulang, mas pinapatawad niya. Di ba? Mas binibigyan niya ng pabor kasi honest. So maging honest tayo sa Diyos. Tatanungin ko kayo, nasaan na ngayon ang standing niyo sa faith niyo? Ko-confirm na ba tayo ngayon sa mundo or hindi? Hindi. Nandun tayo kay Lord. Amen ba? Naniniwala ako na ang day by day bikutan nag-i-stand firm sa faith nila kay Lord. Amen? Amen. So mga kapatid, every day, we face different choices and battles. Di ba? Every day, we face different choices and battles. Lagi talagang may naghihilaan. Normal yon. Kaninang umaga nga lang for sure. May naghihilaan na sa higaan. Di ba? Sino dito ang pilit na gumising kaninang umaga para makapag-church? O mga matatanda lang. Sila lang talaga. Ay, hindi po matatanda. Mga magaganda. Ayan, ang mga magaganda natin. So mga kapatid, kaninang umaga nga lang di ba? Meron ng battle sa atin. Aatin ba ako ng church or hindi? Magdadasal ba ako or hindi? Pipiliin ko ba tong damit na to or hindi? Kakain ba ako ng almusal ko or hindi? Bibili ba ako ng kape at iinumin ko or hindi? May mga battles tayong hinaharap kada araw. And we are always giving a chance to choose or to stand doon sa isang bagay na sa tingin natin ay gusto ng Diyos para sa atin. Di ba? Halimbawa na lang po nung isang araw, mga kapatid, meron akong nakausap. Ang sabi niya, meron daw siyang katrabaho na pilit siyang hindi pinapapasok at pumunta na lang sa galaan. Sabi niya, hindi pwede.
Kailangan kong pumasok sa trabaho. Hindi pwede, kailangan kong kumita. At alam ko na kapag umalis ako sa trabahong to, kahit na naka-time in ako, ayaw ng Diyos yun. So, pinipilit siya ng pinipilit, dumating sa point na parang nag-i-struggle siya. Pero, mga kapatid, pinili niya pa rin ang katwiran ng Diyos. Di ba? Kapag dumating ang time na papipiliin kayo, katwiran ng Diyos o ang mundo, ano mas lamang sa inyo? Maging honest kayo sarili nyo na lang. Huwag nyo nang kausapin yung katabi ninyo. Kasi ang meron tayo sa Diyos, personal relationship. Di ba? Tayo rin naman ang haharap sa Diyos balang araw, hindi natin kasama yung kasama natin. Tayo mismo, personal natin, kakaharapin ng Diyos. Pag tinanong ka ng Diyos, nung time ba na nabubuhay ka sa mundo, sinong pinili mo? Ako o ang mundo? Ang Lord or ang world? Saan ka nag-stand? Magiging honest ka sa Diyos. Lord, sorry. Pinili ko madalas ang mundo. Lord, sorry. Pinili ko kasi na bigyan ng aliw ang katawan ko. Lord, sorry. Yung utak ko, masyado kong pinairal at mas pinili ko ang mga tukso. Lord, sorry. Kung magiging honest tayo kay Lord ngayon, He will help us and He will guide us. And His grace is sufficient for us. Amen? So, we need to choose and make a stand by choosing God every day. Choosing God is not every Sunday. Naniniwala ako, mga kapatid, that you will choose God every day. Amen? Not just every Sunday, not just 10 o'clock to 12:30 na tuwing service natin sa Bikutan. Every day, every minute, every second, every hour, every year, every month. Lahat ng every na yan. Let's choose God sa lahat ng oras. So, how to take a stand for God? Kung tatanungin ninyo, how will I take a stand for God? Base dito sa verse na binasa natin. Di ba? Ang dami na nga pastor na umuusig sa akin. Ang dami na nga pastor na kumakalat na kung ano-ano. Ang dami na nga pastor na kasalanan na nagpapabagsak sa akin. Paano ba ako mag-i-stand sa Diyos? How will I choose Him every day? So to take a stand for God, number 1, is to rebuke all your fears. Number 1, mga kapatid, is to rebuke. I-rebuke natin, paalisin natin ang fears natin sa buhay. Basahin ko muna ang verse 14. But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Ano sabi dito? Do not fear their threats. Do not be frightened. Napakalinaw, mga kapatid, ng sinabi po ng verse 14. Huwag daw tayong matakot doon sa pwedeng mawala sa atin kapag, mga kapatid, kapag tayo ay tumanggi sa mga bagay na kinatatakutan natin. Minsan, mga kapatid, ang tao ayaw mag-stand sa faith kasi takot silang mawala yung taong mahal nila sa buhay. Minsan may nakausap ako, mga kapatid, ayaw manindigan sa pananampalataya kasi yung kasama niya or kasi yung mahal niya sa buhay, iba ang pananampalataya. Minsan naman may nakausap ako, mga kapatid, ayaw manindigan sa pananampalataya kasi siya lang naman ang may pananampalataya, yung iba wala na. Nag-iisa siya. Baka daw pagtulungan siya, baka daw questionin siya, baka naman hindi na siya kausapin. So mawawalan ng connection, mawawalan daw ng ka-relationship, mawawalan siya ng mga tao sa paligid niya kapag nag-stand siya sa tama. Kasi marami sa paligid niya, hindi ginagawa ang tama. You know, marami tayong fears sa buhay. Di ba? Minsan may takot tayo. Ako po, hindi ko na po sasabihin, pero isa lang po ang takot ko. Hindi sa asawa ko, sa Diyos po ang takot ko. Okay? So, hindi po sa asawa ko, sa Diyos. Ako, may takot po ako sa Diyos. So, mga kapatid, to rebuke all our fears, mga kapatid, don't fear because persecution is expected. Bakit natin kailangan i-rebuke ang fears natin? Bakit? Kasi persecution is expected. And according to the Bible, mga kapatid, kapag ikaw ay naka Jesus, asahan mo na darating talaga ang persecution sa atin. Darating talaga yung mga pag-uusig, darating talaga ang trials and challenges and etc. So, wag daw tayong matakot. And si Jesus may pangako naman sa atin. 'Di ba sabi niya, mga kapatid, na sa mundong to, na punong-puno ng trouble, na-overcome niya na ito. So dahil na-overcome na ng Diyos natin na magbibigay sa atin ng kapangyarihan, ma-overcome nyo na rin daw po ang lahat ng mga persecution na pwedeng dumating sa atin. Asahan mo na kapag nanindigan ka sa tama at katotohanan, hindi maiiwasan ang pag-uusig.
Naranasan nyo na ba yon, mga kapatid? Nausigin kayo because of your faith? Naranasan nyo na ba? Alam nyo po, ako naranasan ko na. Nung bago pa lang po akong Christian at nung time na ang init-init ko sa Panginoon, na nagbabasa ako ng Biblia, meron po nakakita sa akin na nagbabasa ako ng Bible. At ang sabi sa akin, huwag ka basa ng Bible kasi may mga nabaliw na dyan. May nabaliw na daw sa pagbabasa ng Bible. Inuusig ako, huwag daw ako lagi nagbabasa kasi may mga nabaliw na daw dyan. Nabaliw na ba kayo? I think mas magandang mabaliw sa Biblia kaysa sa ibang bagay. Di ba? So mga kapatid, darating ang time na uusigin ka in some many ways. Di ba? Minsan may magdi-discourage sa'yo, church ka ng church, hindi ka naman nagbabago. Church ka ng church, yung pananalita mo, ganun pa rin. Di ba? Church ka ng church, yung labahan, lagi mong iniiwan, or tama naman, dapat laban mo. Di ba? Hindi ko sinabi huwag kayong maglaba. Dapat syempre maglaba tayo, magdinis tayo ng tahanan. As a good follower of Christ, we are also good follower inside our home. Tama? Tama. So mga kapatid, darating ang time. Pwedeng sa trabaho mo, mauusig ka. Kasi ikaw lang yung isa, nag-iisa na sumusunod doon sa pinapagawa sa inyo ng boss mo. Sa school mo, inuusig ka. Sinasabihan ka na iba ka sa kanila kasi ikaw lang naman ang hindi nangungopya. Or sa pamilya mo, mga kapatid, ikaw pa lang ang Christian, inuusig ka at sinasabi sa'yo, bakit pa iba-iba ka ng relihiyon? Bakit pa iba-iba ka ng, dati kasama ka namin dito nagsisimba, tapos ngayon aalis ka na. Possible na dumating sa bawat araw ng buhay natin na usigin tayo. In some many ways, mararanasan natin, but don't fear because persecution is expected. Expected talaga yon, mga kapatid. And sometimes, kapag tayo ay pinipersecute, madalas ito tinatawag sa atin kapag tayo po ay inuusig. Sometimes you will be called divisive, nagkukos ng division. Di ba? Nung ako po ay naging bagong Kristiyano, ang tingin sa akin ng pamilya ko, tiwalag na sa pamilya. Nagkukos na ng division. Pero dumating naman ang time na yung ilan sa mga family members ko ay nakakilala sa Diyos, naintindihan na nila ako. Di ba? Isa pa, mga kapatid, sometimes people will call you unloving when you are telling them the truth. Di ba? Sasabihin mo, kasalanan to, wag mong gawin. Wag mo nang ipagpatuloy ito kasi magre-resulta lang yan ng pagbagsak mo. Sasabihin sa'yo, ikaw naman, napaka-unloving mo naman. Hindi mo na lang ako suportahan. Ikaw naman, hindi mo na lang ako basta, alam mo yon, i-push na lang na gawin to. Mahal mo naman ako, di ba? So, ibig sabihin, hindi mo na ako mahal. Kasi hindi mo na ako sinusuportahan. Di ba? They will call you unloving. Tatawagin ka pang ganito, judgmental. Natawag ka na bang judgmental? Pakitignan nga yung katabi mo. Judgmental ba yan? So mga kapatid, dogmatic and mga kapatid, napakarami pang bagay kasi you are taking a bold stand on the Word of God. And let's expect it, mga kapatid, na these times na alam natin na malapit nang dumating ang Diyos, more persecution will happen. And don't worry, because the Lord already overcome this world. And we will overcome everything sa tulong po ng grasya ng ating Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, if you live to please Him, then you can let Him take care of your reputation. So don't worry. If tayo ay nabubuhay para sa Diyos, huwag tayong mag-alala sa reputation natin. Natatakot tayo minsan kasi mawawala yung reputation natin. Minsan may nagsabi sa akin, dati kasama ka namin. Aminin ko po to. Sabi sa akin ng kakilala ko, namimiss na kita, Tax. Pangalang apelido ko po kasi Taksuan. So tawag sa akin, Tax. Ayan, Tax. Huwag niyo po akong tawagin Pastor Tax, ha? Baka Pastor Tax ang itawag niyo. Sabi sa akin, namimiss ka na namin, Tax. Dati kasama ka namin sa inuman. Ngayon, nagbago ka na dahil sa babae. Sabi ko, hindi ako nagbago dahil sa babae. Nagbago ako dahil sa Diyos na nagmahal sa akin. Di ba? Yung reputation ko noon, nakala nila nagbago dahil sa tao, nagbago po ako dahil sa Diyos. So don't worry, huwag kayong mag-alala sa persecution. Ang Diyos natin, nasa likuran natin, tutulungan tayong iangat muli kapag bumabagsak tayo. Next, mga kapatid, don't fear because the enemy's attack is not permanent. So, di ba sabi ko kanina, how to take a stand for God? Rebuke all fears. O bakit natin i-rebuke? Bakit hindi tayo matatakot? Bakit? Because the enemy's attack is not permanent. Hindi permanent yan. Di ba? Ang atake po ng kaaway sa'yo, pag-uusig sa'yo, at
pagtutukso sa'yo, in some many ways, hindi yan permanent, temporary lang yan. Di ba napapansin nyo, kapag tayo po ay natutukso in our mind, pag tayo ay nalibang sa maraming bagay na, lalong-lalo na sa mga gawain ng patungkol sa Diyos, nawawala na bigla yung mga tukso. Siguro babalik, nawawala, babalik, pero hindi siya nandyan palagi. Hindi yan ang permanent. Alam nyo kung sino ang permanent? Si Lord, na laging nasa tabi mo. Ano po sabi sa Hebrews, mga kapatid? Ang Diyos natin hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya. Di ba? Mga kapatid, lagi siyang nandyan para sa'yo. Siya yung permanent, hindi ang ating enemy. Temporary lang ang counter-attack ng kaaway sa pagtindig natin sa Diyos. Kung pinapahirapan ka ng kaaway dahil pumanig ka sa Diyos, huwag kang mangamba. Hindi forever ang suffering mo. Ano ba ang mga suffering mo ngayon? Marahil may ilan sa atin dito nagsasuffer because of sa health natin. Kapatid, hindi forever yan. Pagagalingin ka ng Diyos, balang araw mararanasan mo yung pagkilos niya pa sa buhay mo. Ano pa? Siguro may mga suffering tayo sa mga personal na buhay natin sa pamilya. Nagsasuffer tayo in our bills. Hindi yan forever. Kada buwan lang naman ang Meralco. Di ba? Kada buwan lang naman ang Maynilad. May katapusan din yan. Di ba? Mga kapatid, hindi permanent yan. Yung pag-aaway nyo bilang mag-asawa, hindi rin permanent yan. Tutulungan ka rin ng Diyos para ma-restore kung ano man ang mga kailangang i-restore in your family. Di ba? Ang pag-aaral, huwag kayong mag-alala mga anak, sa mga bata dito, sa mga youth. Hindi habang buhay naghihirap ka sa pag-aaral. Maghihirap ka rin sa trabaho. May trabaho rin. Di ba? Pero, ang gusto kong sabihin, sa lahat ng paghihirap na yan na hindi permanent, nandyan ang Diyos kasama mo. Di ba? Alam nyo, kahit yung mga nahulog sa kasalanan, nararanasan na nila yung consequences of their sin at nagsisi na sila, kahit na may consequences na at nararanasan na nila yung suffering, hindi pa rin naman sila iniiwan ng Diyos eh. Di ba yung mga nakakulong, kung isusuko nila yung buhay nila sa Diyos, kahit na nagsasuffer sila inside the cell, ang Diyos nandun pa rin para samahan sila. So ang permanent sa mundong to, hindi ang suffering, hindi ang enemy's attack, kung hindi ang Diyos. So take a stand for it. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa ba kayo? Amen. So mga kapatid, anumang ibato ng kaaway, limited lang yan. Kumbaga, bilang lang ang bala niya. So bakit ka matatakot? Di ba siguro kung may baril ang kaaway, 100 lang ang bala niyan. Ang bala ng Diyos natin, infinite. Para nga daw yung grains of sand. Di ba? Hindi mo mabibilang. Parang yung buhok mo na hindi mo alam kung ilan. Ganon, ang Diyos natin, nandyan palagi, hindi siya limited sa'yo. So every time you need Him, every time you ask for help sa lahat ng bagay sa Kanya, He is there for you. Amen? Amen. So hanggat nasa panig ka ng Diyos, unlimited ang supply ng grace sa iyo ng Diyos. At yung i-equip niya pa sa yung weapon laban sa kaaway ay hindi basta-basta. Alam niyo po ba na tayong Kristiyano ay merong armor? Di ba? Tayo ay merong armor of God. Di ba? So isa sa mga armor of God na pwede nating gamitin is the sword. Ano yung sword na yon, mga kapatid? Na laging nandyan. Sword is the word of God. Di ba? And the word of God is very powerful. Bakit? According to Timothy, mga kapatid, the word of God is inspired. The word of God, mga kapatid, ay binigyan ng hininga ng Diyos. At yung hininga na yon, galing yun mismo sa Kanya. At dahil siya ay makapangyarihan at binigay niya ito sa atin, sa salita niya na kinakain din natin, tayo rin ay magiging makapangyarihan. Hindi man kasing lakas ni Superman, hindi man kasing lakas ni Batman, hindi man kasing lakas ni Elastic Man, kapatid, makapangyarihan ka dahil sa Diyos. And you are a overcomer. Di ba? Tayo po ay overcomer because of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So mga kapatid, alam niyo po, mga kapatid, ang Word of God is very important. And sabi dito, sa Matthew 24:35, God's Word will never pass away. Di ba? Mawawala na ang lahat. Mawawala na yung tao sa tabi mo. Mawawala na yung kinauupuan mo. Mawawala na rin pati itong building na nirerentahan natin every week. Pero ang salita ng Diyos, hindi mawawala. So meron tayong magagamit kapag inaatake tayo ng enemy. Di ba? Alam niyo po, may magandang testimony akong narinig. Sabi niya, Pastor, muntikan na akong mahulog sa tukso.
Muntikan ko nang ligawan yung aming office mate. Sabi niya, pero pastor, salamat sa Diyos. Kinausap niya ako sa kanyang salita. At sabi doon, huwag kang mangangalunya sa hindi mo asawa. Naalala ko, pastor. At dahil doon, hindi ako nagkasala, napagtagumpayan ko. So tignan nyo, without the Word of God, you will not be an overcomer. Gusto mo maging overcomer in everything you do? Read the Word of God. Kailangan mo yan, kapatid. Kailangan natin ito. And don't fear because standing for righteousness brings blessings. Ulitin ko. Don't fear because standing for righteousness brings blessing. Sino dito ang gusto ng blessing? Of course, gusto natin yan. Di ba? Gusto natin yan. And you can only have blessings if you are standing in righteousness. Di ba? Huwag ka matakot if you're standing for righteousness. Because one day, the Lord will reward you. One day, the Lord will give you blessings. Alam nyo, ang blessings, hindi lang naman yan financial wealth. Hindi lang naman yan palaging patungkol sa financial. Pwedeng ang blessings, nagugulat ka, kahit na minsan kumakain ka ng lechon, paunti-unti, maliksi ka, malusog ka. Di ba? Blessing yun. Paunti-unti lang Kasi huwag mo nang sisihin ng Diyos kapag sumakit ang dibdib mo, kain ka ng kain, lechon araw-araw, lechon paksiw, adobong lechon, iba't ibang klaseng lechon. Pastor, iba't ibang klase naman kahit na lechon pa rin yun. Di ba? Huwag mo na sisihin ng Diyos doon, pag ganon. Pero, mga kapatid, yung blessing na binibigay sa atin ng Diyos, kailangan natin minsan tignan siya, hindi sa perspective natin. Kasi ang perspective natin ng blessing, pera. Ang perspective natin ng blessing, wealth. Pero ang blessing, mga kapatid, pwedeng ganito. Blessing na meron kang buong pamilya. Isa pa, blessing na meron kang magandang trabaho. Di ba? Blessing na nakakapag-aral ka sa school ng libre. Di ba? Blessing na meron kang circle of friends na maayos makitungo sa'yo. Blessing na meron kang church na ang Diyos ay si Kristo. Blessing na kaninang umaga nagising ka pa. Di ba? Every gising is a blessing. Di ba? Napakaraming blessing na pwede nating tignan araw-araw na minsan nakakalimutan na nating tignan. Di ba? Kahit nga minsan tuyo lang ang ulam mo Di ba? Blessing yon. Di ba? Maraming bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin at tignan mo yun as a blessing. Because when you look at all things as a blessing, doon nyo mararanasan yung contentment. Kaya alam nyo, maraming tao ang hindi kontento kasi yung tinitignan nilang blessing yung nararanasan ng ibang tao. Huwag mong tignan ng ibang tao. Tignan mo kung ano yung pinaparana sa'yo ng Diyos. And that is a blessing. Amen? Magkaroon ka nga lang ng buhok hanggang ngayon. Blessing yan. Di ba? O bakit tumawa? Marami na bang mataas ang hairline dyan? Marami na bang talagang nalalagas na? Yan ang tignan. Okay? So, tuloy-tuloy tayo. So mga kapatid, don't fear because standing for righteousness brings blessing. Alam niyo po, Peter reminds us that there is even a blessing for us when we suffer for righteousness' sake. God will care for us, especially when we suffer unjustly. Hindi ka po iiwan ng Diyos at nakikita po ng Diyos ang sinasapit mo. Hindi ka niya pababayaan, i-bless ka niya. Gusto po talaga ng Diyos. Alam mo, masaya ang Diyos kapag nabibless niya tayo. Masaya siya. And He wants us to bless, mga kapatid. Napakarami pong verses na nagsasabi sa Bible na obey God and blessings will follow. Napapasa niyo ba yon, mga kapatid? Sige, magbigay tayo ng isang magandang halimbawa. Si Job, di ba? Alam niyo si Job, sumunod sa Diyos kahit na naranasan niya yung different sufferings and trials. Hindi siya natakot. Although nangamba siya, although meron mga taong umuusig sa kanya, wag mo nang mahalin yan Diyos mo. Umalis ka na dyan. Nararanasan mo yan Ano naranasan ni Job after it, ng sufferings and trials? Mga kapatid, double portion yung naging blessing sa kanya. Di ba? So, sa atin din, pwedeng maranasan natin yung double portion of blessings na pwedeng manggaling sa Diyos. So, ayon sa verse 14, mga kapatid dito, if you should suffer for what is right, you're blessed. Malinaw naman from the Bible, di ba? You are blessed if you will suffer for what is right. So, ginagawa mo yung tama sa trabaho, kahit nahihirapan ka at maraming nandadaya, you are blessed. If ikaw lang ang
Hindi chismosa sa mga kaibigan mo. Nahihirapan ka kasi ang ganda ng usapan eh. Patungkol kay Uy, wag natin masyadong sisihin si Marites ha. Hindi ba laging si Marites ang chismosa? Baka si Marites lagi eh. Hindi yan. Mga kapatid, alam nyo kahit tayo, anumang pangalan natin, pwede tayong maging chismosa anytime. So kung pinag-uusapan na natin ng tao patungkol sa buhay nila na hindi naman tayo, wala naman tayong kinalaman, nang chichismis ka na. So kala natin, pagpipray ko lang kapatid ha. Hindi. So, isipin natin, mga kapatid. And next, so kung ang pagsunod mo sa Diyos, ang dahilan ng paghihirap mo ngayon, may pangako ang Diyos na pagpapalain ka niya. So bakit ka matatakot? 'Di ba? Bakit tayo matatakot as a Christian? Bakit tayo matatakot ngayon dito sa Day by Day Bikutan na sumusunod sa Diyos, ginagawa ang tama, at kahit ano pa mang sabihin ng mundo paglabas natin dito, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin siya. Alam niyo po, imagine niyo na lang ang isang bumbero. Alam niyo na itong nakaraan, napakaraming bumbero ang dumaan dahil sa isang sunog. At dahil napakaraming bumberong dumaan dahil sa sunog, tinanong ko ang ginagawa ng isang bumbero. Ano bang ginagawa ng isang bumbero? Alam niyo po ang mga bumbero, kapag magsisave sila ng buhay nila, ay ng buhay ng ibang tao, doon sa sunog, tinatanggal po nila yung takot nila. Tinatanggal nila. Tayo nga lang matalsikan ng mantika pag nagluluto, natatakot na eh. Di ba? Pero ang bumbero, kahit na may apoy, kahit na nasusunog ang bahay, para lang makapagligtas sila doon sa loob, they are standing doon sa oath nila na kahit anong mangyari, magliligtas sila ng tao, kahit na natatakot sila, aalisin nila yon para makapagligtas sila ng tao sa loob ng nasusunog na bahay or any structure. Ganon din tayo, kapatid. Kahit na minsan parang imposible na, nasusunog na yung paligid natin, nasusunog na yung mga nakikita natin, nasusunog na yung mga nasa isip natin, etc. Pabagsak na, huwag ka pa rin matakot. Because the Lord is with you. Amen? Mga kapatid, madalas ang nagbibigay ng takot, hindi ang Diyos. Si Satan. Bakit madalas sa kanya galing ang takot? Bakit? Para magduda ka sa Diyos. Binibigay niya ang takot sa iyo para magduda ka sa Diyos at hindi na magpatuloy. Maniwala po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. So mga kapatid, how to take a stand for God? Number 1 is to rebuke all our fears. Next, number 2, mga kapatid, how to take a stand for God? To take a stand for God is to ready yourself. Mag-ready ka. Maghanda ka. I-prepare mo yung sarili mo bilang isang Kristiyano. Lahat tayo dito naghahanda sa iba't ibang bagay. Di ba? Kanina umaga naghahanda tayo. Sino dito, may tanong ako sa inyo huwag nyo na siguro sagutin. Sino dito ang naghanda na mag-toothbrush bago pumunta dito? Lahat naman siguro nag-toothbrush, no? Naganda. May mga ngumiti. Mukhang may guilty. Di ba lahat tayo naghahanda in so many ways? Naghahanda tayo ng susuotin, naghahanda tayo ng kakainin, naghahanda tayo ng suklayan, etc. So, lahat tayo naghahanda. As a Christian, to take a stand for God, you need to ready yourself. Basahin po natin ang verse 15. But in your hearts, revere Christ as our Lord. Pag sinabi pong revere, magkaroon ka ng mataas na respeto sa Diyos. Hindi lang basta respeto na meron kang banal na pagkatakot sa Kanya. Kumbaga, kahit na hindi mo siya, kahit wala ka sa church, kahit hindi ka nagbabasa ng Bible at nagpipray, ng time na yon, may takot ka pa rin sa Kanya. That's reverence. Diba? In whatever you do, you will worship Him. That's reverence or revere. So, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ano daw kailangan natin gawin? Be prepared. Tuwing kailan? Always. Bakit kailangan nating maging prepared most of the time? Alam nyo, hindi natin may iwasan since we are believing Christ, since we are a follower of Jesus, darating ang time, pag tinanong ka, masasagot ba natin to? Bakit ka naniniwala kay Kristo? How will you answer that?
bakit ka may pananampalataya sa Diyos? How will we answer that? Di ba? Bakit ganito ang sinasabi ng Biblia? How will you answer that? So, kailangan natin maging handa bilang isang Kristiyano sa mga bawat pagkakataon na dumarating sa atin. Ready yourself by going back to your source, Jesus Christ. Bakit kailangan nating bumalik sa source natin? Bakit kailangan natin, pag maghahanda tayo, bakit kailangan nating laging bumalik sa source natin na si Jesus? Di ba? Alam niyo po, since uso ngayon ng Olympics, ang mga athletes, sila po ay bago po sila sumabak dun sa mga sports na lalabanan nila, bumabalik po sila sa source ng lakas nila. Alam niyo po kung ano yun? Uso ngayon sa Olympics ang Gatorade. Yun yung source ng ano nila, ng energy. Di ba? Or minsan, hindi Gatorade ang iniinom. Meron silang source of energy, tubig. Di ba? Binabalikan nila para maging kalakasan nila. We as a Christian, kapag dumarating ang time na tayo po ay dumarating sa trials, sufferings, challenges, questions, and kailangan natin mag-stand sa Diyos natin, sa pananampalataya natin, kailangan din natin bumalik sa source natin para magbigay sa atin ng talino, magbigay sa atin ng wisdom, magbigay sa atin ng strength, magbigay sa atin ng mga encouragement, magbigay sa atin ng maraming bagay para makapagpatuloy tayo. So, sino yun? Si Jesus. Kailangan natin bumalik. Sabi doon, but in your hearts, sa puso daw natin, revere Christ as Lord. So, sino bang Lord mo? Sino bang Diyos mo? Sinong master mo? Di ba, ang bawat servant bumabalik lagi sa master. Tayo, ang bawat sheep, bumabalik sa shepherd. Tama ho ba mga kapatid? Tayo, kapag may dumarating na fox sa sheep, bumabalik sila sa shepherd nila para paalisin yung fox na yon. Ganon din sa atin. Kailangan natin bumalik sa shepherd natin every day to have a source of strength and etc. sa buhay natin. Mga kapatid, pinakauna mo dapat gawin para maihanda ang sarili mo sa pag-atake ng kaaway is to go back to your foundation, Jesus Christ. Siya ang dapat nating unang gawin. Foundation natin si Jesus. Sa pananampalataya natin, ang foundation natin si Jesus. Di ba? Hindi natin pwedeng maging foundation ng iba. Hindi natin pwedeng maging, parang sa isang bahay, hindi pwedeng maging foundation niya ang buhangin. Ang kailangan niya maging foundation, bato. Di ba? Semento. Hindi pwedeng buhangin na malambot. Kasi pag dumating ang tsunami, pag dumating ang calamities, bagsak yan. So kailangan natin bumalik doon sa foundation natin si Jesus. To revere Christ as Lord is to let Him govern every area of your life. Marahil, ilan sa atin dito na surrendered mo na ang 99% ng buhay mo kay Kristo. Marahil, ilan sa atin dito, 99% ng buhay ko, pastor, na ibigay ko na kay Kristo. Pero ang tanong, nasa ng 1%? Pastor, binigay ko muna kay Chaunbo. Pastor, binigay ko muna sa pagkain. Pastor, binigay ko muna sa kamag-anak. Pastor, binigay ko muna sa ganito, sa ganyan. Kapatid, yung 1% na yan, na unsurrendered area ng buhay mo, pwedeng maging footstool ng kaaway yan. Pwedeng gamitin niya ng kaaway para buksan muli yung buhay mo at pumasok siya. Yung 1% na yan, kapag hindi mo sinurrender sa Diyos yan, kapatid, asahan mo. Nanakawin ng kaaway yan, buong buhay mo balang araw, mananakaw niya rin. So, mga kapatid, kapag bumabalik tayo sa source, it means we are surrendering 100% our life to Him. May mga tukso or kasalanan ba tayong hindi masurrender sa Diyos? Pastor, nasurrender ko na naman yung buong buhay ko eh. Talagang ito lang, pastor, ito lang. Ito lang, pastor, sige na, please, Lord. Hindi ako si Lord, ah. Sabihin niya, pastor, please, pastor, ito lang, 1%. Pwede bang akin na lang to? Eh, sabi ni Lord, isurrender mo eh. Pastor, please, pastor. Minsan lang to, pastor. O sige, yung minsan na yan, panghabang buhay yan, nanakaw ka ng kaaway, habang buhay yan. Isurrender mo. May pinapasurrender ba sa iyo si Lord na 1%? Ito, tatanong ko sa inyo, ano yung 1% ngayon sa buhay mo na hindi mo masurrender sa Diyos? Baka yung attitude mo.
hindi mo masurrender sa Diyos. Eh, Pastor, 1% lang naman yon. Eh, kahit na, baka nakakatapa ka ng tao. Di ba? Kahit na, baka mamaya nakakasakit ka na pala nang hindi mo sinasadya. Surrender mo sa Diyos. Ano yung 1% na hindi mo masurrender sa Diyos? Pastor, yung oras ko. 1% lang naman yun, Pastor eh. Eh baka yung oras mo na yan, kinakain yung buong araw mo at nawawalan ka na ng oras sa Diyos. Pastor, yung 1% ko, yung asawa ko. Eh baka naman yung asawa mo na ang Diyos mo. Hindi na si Jesus. Na kapag nag-uusap kayo, aking mahal na Diyos. Baka ganun na yung tawag mo sa Kanya. Kapatid, yung 1% na yan, kahit 1% na yan, basta hindi mo surrender sa Diyos, ang tawag dyan, alam nyo kung ano? Idols. Idols mo. Surrender mo sa Diyos yan. Pastor, yung 1% ko na yon, cellphone. Hindi ko masurrender kay Lord. Hindi naman ibig sabihin, basagin mo na. Pero what I mean, yung 1% ba na yan, yung cellphone mo na yan, dyan ka na lang lagi. Diyan ka na lang ba lagi? Laro ka ng laro. 1% lang naman, Pastor. O 1% na lang, malulobat na. Ikaw din, malulobat ka na. Pastor, yung 1% na pag hindi ko nasusurrender sa Diyos, yung isa sa isang buwan, hindi ako nag-church. Isang beses lang naman, Pastor eh. Kasi yung isang beses na yun na hindi ako nag-church, para sa akin naman. O baka naman yung ginagawa mo na yun, susunod, 2 linggo na yan. 3 linggo na yan, 4 na linggo na yan. Kapatid, what is this 1% in your life that you can't surrender to God? That it is, parang nahihirapan kayong isurrender sa Diyos. Isurrender nyo po ito. Huwag po nating hayaan, mga kapatid, na itong 1% na to ang sumira sa atin. Alam nyo po ba kunyari po dito, halimbawa dito may tulo dito ng tubig. Alam nyo po kapag may tumutulo ditong tubig, kahit na maliit ang patak, kapag araw-araw po yan tumutulo dito, let's say lumipas ang 100 taon, 200 taon, mabubutas ho to. Mabubutas ho tong bato dito. Ganun ho ka-powerful ang 1%. And may nabasa rin ako, kapag daw 1% every day, kunyari, halimbawa ho, ganito, 1% every day, nagbabasa ka ng libro. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. After 1 year, nag-accumulate daw yon, tapos malaki ang impact sa'yo. So yung 1%, malaki ang impact sa buhay natin. Surrender it to Jesus. Amen? Amen. So pakisabi nga sa katabi mo, isurrender mo ang 1% na yan. So mga kapatid, mag-ingat sa mga nakatagong unsurrendered area of our hearts. Lalo na yung nasa lalim pa na bahagi ng ating puso. Isuko mo yan kay Jesus. Tutulungan ka niya. Go back to your source. Amen? Amen. So next, mga kapatid, ready yourself by relying on the Word of God. Paano tayo magpe-prepare? Magre-rely tayo sa salita ng Diyos. Meron tayong tinatawag na isa sa mga solas natin, sola scriptura. Ano ibig sabihin nun? In Scripture alone. In Scripture alone, the Bible itself is our final authority. This is, ito yung bagay na magre-rely tayo all the days of our life. Okay ba yun? Okay, next mga kapatid, sabi sa verse 15b, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Paano natin mabibigyan ng sagot ang mga tanong sa atin patungkol sa pananampalataya natin? Emotions lang ba natin? Sa emotions mo lang ba? Eh kasi naramdaman ko ang Holy Spirit, kinalibutan ako, pati yung buhok ko sa ulo tumayo. Ganun lang ba? Hindi lang ganun. Ang pwede nating maging sagot sa lahat, mga kapatid, at pwede nating maihanda, ang salita pa rin ng Diyos. Diba? Ang salita pa rin ng Diyos. We can be ready to give a defense if we made ourselves ready in knowing the Bible. Paano ka magiging prepared to give an answer kung hindi mo naman binubuklat ang Biblia mo? May tanong ako sa inyo, be honest dito. Sino na dito ang may alikabok na ang Biblia? Sino na dito ang may alikabok na ang Biblia? Nakangiti kayo ha. Punasan nyo na yan mamaya, buksan nyo na yan. Alam nyo ang alikabok, it is a sign na hindi nyo to binubuksan. Kailangan natin itong buksan. Buklatin po natin ito. Katulad na nga sabi ko kanina, the Word of God is imperishable weapon.
Siya yung weapon na hindi nagpa-pass away laban sa mga kaaway. Kaya kailangan nating panghawakan at pagkatiwalaan ito. Pero paano kung may nagtanong sa'yo, bakit ka naniniwala sa Biblia? Anong sagot mo? Anong ebidensya mo? Sulat lang naman yan ng tao eh. Bakit ka nagre-rely dyan? Di ba bakit ka naniniwala sa Biblia? Alam niyo mga kapatid, I can tell you 100% that the Bible is reliable. 100% that the Bible, the Holy Bible, is very reliable na pwede nating basahin araw-araw, na pwede nating gamitin to transform our lives, na pwede nating gamitin para ibahagi ito sa tao. Bakit nga ba ito reliable, mga kapatid? Mga kapatid, you need to know why you trust the Bible. Ito po yung mga, ilan lang po ito na pwedeng maging dahilan or reasons why the Bible is reliable. Pwede pa po tayo mag-research after this, pwede pa po tayong umattend sa mga kaliwanagan sessions natin sa mga susunod para mas maintindihan natin yung reliability of the Bible and etc. Pero ito lang po ang ilan sa mga rason na pwede kong i-share sa inyo. So why the Bible is reliable? Ito po to mga kapatid. Because the message is consistent. There is a consistency in the message of the Bible. Simula umpisa, Genesis to Revelation, mga kapatid, hindi sila nagko-contradict. Connected ang mga sinasabi from Old Testament and New Testament. Tignan niyo po to. Tinignan ko po yung dates ng paggawa ng pagsulat ng Bible dito po, sa Old Testament and New. Ito, dates that Old Testament books were written. Sa Job, wala po. So sa Genesis, sabi doon, 1445 to 1445 to 1405 BC. Pag sinabing BC, before Christ. So ibig sabihin, ginawa yung Genesis 1445 years before Christ. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan. Okay, next, Exodus, ganun din, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Bakit sa tingin nyo pare-pareha sila ng year? Mga kapatid, kasi the first 5 books of the Bible is Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Nagkakaintindihan tayo? Kaya pare-parehas yung years. Next, Numbers, sa Psalms. Sabi sa Psalms, 1410 to 450 BC. So ilang years na yung naging pagitan, medyo nadagdagan na yung gap. Next, mga kapatid, si Joshua, 1405 to 1385 BC. Judges, 1043 BC. Si Ruth, 1030 to 1010 BC, Song of Solomon, 971 to 965 BC. Tignan nyo na yung layo ngayon ni Genesis kay Songs of Solomon. Mga kapatid, gano'n na kalayo? Siguro nasa 500 years na yung gap. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan. O, tignan nyo. Next, si Proverbs, 971 to 686 BC, Ecclesiastes, 940 to 931, 1 Samuel, 931 at 2 Samuel, Obadiah, 850 to 840 BC, Joel, 835 to 796, Jonah, 775 BC, Amos, 750 BC, Hosea, 750, Micah, 735 to 710 BC, and Isaiah, 700 to 681 BC. Tignan nyo, mga kapatid, old pa lang to sa Old Testament pa lang tayo. Wala pa tayo sa New. Medyo maraming New eh. Sa Old Testament natin, mga kapatid, nakita natin yung years of writings ng pagsusulat ng Biblia. May tagal, di ba? Hindi lang umaabot ng ilang taon na 2 years, 1 year, 5 years, hundreds of years. Yung gap nila ng pagsusulat ng Biblia. O ito pa, sige, mamaya ko na-explain yung ng mas maigi. Sa New Testament tayo. Sa New Testament, mga kapatid, yung mga sulat ni Paul, si Paul muna tayo, si Mark. Si Mark, sinulat siya 50 years AD. 50 AD. 50 years after death of Jesus. Nagkakaintindihan tayo? 50 years after death. Next, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, sinulat 52 and 53 AD. Galatians, sa Galatians, 55 AD and Matthew 55 AD, Corinthians, 56 and 58 AD, 58, 60. Tignan nyo na lang mga kapatid, hindi ko nababasahin yung book. Makikita nyo naman. Next, mga kapatid, sa Hebrew, sinulat ni Paul sa prison hanggang Philippians, 62A hanggang 62 AD. Then, 1 Timothy, Titus, 2 Timothy, Acts, John, 1st, 2nd, 3rd, and John, and Revelation, 90 hanggang 90 AD. Tignan nyo mga kapatid, balikan natin yung old. Ano ang last
books sa Old Testament. Micah. Gaano kalayo yung pagsulat ng Micah hanggang New Testament? Almost 800 years. 900 years and etc. Kapatid, may tanong ako sa inyo. Pag naglaro ba tayo dito ng pass the message? Pag naglaro tayo dito ng pass the message, halimbawa, kumuha ako ng 5 tao, tapos may binulong ako sa kanya. Ipapasa niya yung message sa pamamagitan ng action. Yung message ba na sinabi ko sa kanya, parehas na magiging message pagdating doon sa dulo? Nangyari na nagawa na natin eh. Sinabi ko, Pastor Jonathan, sinabi, pogi. Pastor ah. Di ba, Pastor Jonathan, sinabi, pogi. Halimbawa, sinabi ko, clown. Ang ginawa, ng sinabi, pulis. Nagbabago. Alam nyo, yung pass the message, ang ibig sabihin lang, hindi magiging consistent ang message pagdating dun sa dulo. Bakit reliable ang Bible, mga kapatid? From the Old Testament, Genesis, up to Revelation, hindi po nagbago ang message. Hindi po nagbago ang gustong sabihin ng Biblia. That's why the Bible is very reliable. May nabalitaan pa ako ganito. Ang books of the Bible, sinulat yan sa 3 lingwahe. Hebrew, Greek, and may Aramaic. Mga kapatid, 3 magkakaibang lingwahe, nag-pass the message. Parehas ba rin ba ang message? Hindi na. Magkakaibang lingwahe, magkakalayo ang taon ng pagsulat, iba't ibang kontinente galing, still, the message is consistent. Ganon ka-reliable ang Bible. So, kailangan nyo itong pagkatiwalaan. Kailangan nyo itong panghawakan. Alam nyo, namangha din ako. Nung inaaral ko rin yan, namangha din ako kung gaano ka 100% dapat nating panghawakan ng Bible. Yung book nga ng algebra di ba? Kailan lang sinulat? Pinablish. Naniniwala ka na ang formula for finding the distance ganito, ganyan. Naniniwala ka. Sana pati sa Biblia. Isa pa, meron pa akong bibigay na dahilan. Alam niyo po, ang Biblia, one thing na pwede sa ating magbigay ng rason why the Bible is reliable is the integrity of the text. Yung integridad nito. Bakit? Tingnan niyo to. May papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Ayan. Alam niyo po ba yan? Yan po ay scroll na natatagpuan sa Dead Sea. At ang tawag dyan, Dead Sea Scroll. Naintindihan niyo, mga kapatid? Dead Sea Scroll. At alam niyo po ba, mga kapatid, nung natagpuan po nila yung Dead Sea Scroll na related sa Bible, nagtanong ang mga nakadiscover nito. Sabi nila, Biblia to. Natagpuan namin to. Titignan ko nga kung gaano ito ka-accurate. Kung gaano ito alam niyo yun, parehas ng Bible na binabasa natin ngayon. Alam niyo po ba kinumpare yung Dead Sea Scroll dun sa traditional Bible that we are using right now? Tignan niyo to. Nung kinumpare siya, the copies found were 95% the same with the Bible we use today. And the 5% difference doesn't affect the message of the book. Kapatid, kung ano nakasulat doon sa Hebrew, doon sa scroll na natagpuan, nung tinranslate ito, it is the same with the Bible that we are using today. At alam niyo po ba yung 5% na yan, nabasa ko at narinig ko, yung 5% na yan, hindi naman yan talaga yung major na part ng Biblia na yon. Yung iba nga daw dyan, kama lang, period lang, yung hindi parehas. So it doesn't affect the message of the Bible. Yung 95% na major na parehas, kapatid, nawa magbigay yun ng rason sa'yo na dapat kang mag-rely sa Biblia. May nagtanong sa'yo, what is the absolute truth? The absolute truth is Jesus, because Jesus is the way, the truth, and the life. Maniniwala ako doon dahil ang Bible natagpuan in the history na
Totoo. Alam niyo po ba, ang Bible din, pwede tayo mag-rely dyan because of the historical evidences. Di ba? Yung mga historical evidences. Alam niyo po yung Sodom, yung Gomorrah, yung mga cities na nakikita natin from the Bible, na ngayon parang hindi na popular, na naririnig at nakikita. Meron pong, nakalimutan ko po yung sinulat, pero meron pong natagpuan ng mga scientists na Ebla tablets ata yun, Ebla tablets. Tapos sa Ebla tablets na yun, nakasulat po siya in different language. Nakalagay doon, Sodom, Gomorrah, tapos Zor, tapos yung iba pang cities na matatagpuan sa Genesis chapter 14, verse 6. Hindi ko na po nailagay, pero doon pa lang, sa hindi naman author ng Bible na nagsulat, na natagpuan nila, may mga cities na katulad nun, ibig sabihin in history, nandun pala yung mga cities na binabanggit sa Bible. And, eto pa, Pastor, paano kapag may nagtanong sa amin, bakit totoo yung pananampalataya mo kay Jesus? Alam niyo pwede nating sagutin? Because there are many evidences, many people, witnesses, na nagsasabi that Jesus resurrected sa heaven. Di ba, mga kapatid, nung si Jesus po umakyat sa kalangitan, hindi lang basta disciple niya ang mga nakakita. 500 or 500 plus more ang naka-witness ng pag-resurrect ni Jesus at muli siyang nabuhay. Dahil doon, maraming tao ang nag-share ng gospel sa buong mundo. At I think, best reason na rin, bakit ka maniniwala sa pananampalataya mo at sa Biblia, is yung witnesses na evidence. Bakit? Alam nyo sa korte, ang judge maniniwala lang yan kapag may isang nag-ebidensya, may witness. Isa lang yun Isa lang yun. Pag naging dalawa yung witness, mas lalakas yung kaso. Mas lalakas na pwedeng yung suspect makulong. Di ba? Lalo pa kung 3, 4, 5. Dito, mga kapatid, best reason why we believe in our Lord Jesus Christ is because there are many witnesses. And sapat na yon na magiging ebidensya natin to believe, to stand in our faith, our Lord Jesus Christ. So ang faith natin, hindi lang siya basta emotions. May kasabihan nga ganito, you don't need to kiss your brains goodbye. Ibig sabihin, hindi mo kailangan tanggalin ang isip mo sa pananampalataya mo. Ang pananampalataya natin, laging may kasama yang logic. Laging may kasama yang pag-iisip. Binigyan nga tayo ng Lord ng wisdom tapos hindi mo isasama. Diba? Binigyan ka nga ng Lord ng isip, tapos hindi mo isasama. So mga kapatid, believe in Jesus. Believe in the Bible. The Bible is very reliable. There's no other books na pwede nating maikumpara dito. Yung algebra book, yung mga self-help books, magaganda yan. Pero hindi yan kasing ganda, kasing precious, kasing treasure ng Biblia. So, wag nyo nang hayaan na malagyan ng alikabok ang Biblia nyo sa bahay. Ang na nga ngayon, ang high-tech na may Biblia na sa cellphone. Wag naman pati yung cellphone nyo, nakalock na yung Bible, hindi na mabuksan. Hindi na rin na-update kasi hindi ginagalaw. Buksan po ninyo. Pakisabi sa katabi mo, buksan mo ang Biblia mo. So mga kapatid, the Old Testament is foreshadowing the New Testament. And the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Palakpakan naman natin ang Diyos doon. Di ba? Yung book na binigay niya sa atin to guide us, nakakatulong po talaga ito para sa atin. Pastor, sapat na ba that we trust the reliability of the Bible? Sapat na ba yon? Tapos babasahin na lang namin ito? Meron pa tayong kailangan gawin. When we rely on the Bible, we need to use it correctly. Di ba? Lahat tayo may cellphone. May cellphone din ako iPhone. Joke lang. May cellphone din ako. Alam niyo mga kapatid, etong iPhone na to, hindi siya basta-basta magagamit ng kung sino-sino kasi meron siyang pamamaraan ng paggamit. At hindi ito pwedeng gamitin ng basta-basta lang. Ganon din sa Biblia natin. Alam niyo mga kapatid, when we are using our Bible, when we are reading it, there is a correct interpretation sa pagbabasa natin ng Biblia. And
Sa atin, mga Kristiyano, there are two types of interpretation na dapat nating malaman. And maybe some of you knows this already. Di ba, ilan sa atin nabasa na siguro to o napag-aralan na nung mga time na nag-aaral tayo sa kaliwanagan. Pero there are two types na pagbabasa natin at pag-interpret natin ng Bible when we rely on it. Ito po yung dalawa. Paki-next slide please. Ayan. Eisegesis na tinatawag and exegesis. Hindi ko na siya papalawakin pero ito lang naman ang meaning niya. Eisegesis, ibig sabihin, the interpreter makes the scripture say what he wants it to say. Halimbawa, ganito. Lalagay mo sa isip mo, gusto ko ng lechon. At sabi ng Biblia, hindi masama ang laging lechon ng lechon. So dahil nasa isip mo, may opinion ka na, may gusto ka lang sabihin, hahanap ka ngayon ng supporting verse. Hahanap ako ngayon ng sinasabi ng Biblia, kahit mag-araw-araw na lechon, healthy pa rin ako. Hahanapin mo. Eh, hindi mo mahanap. Or siguro kung may nakita ka na parang konting related, iti-twist mo. Eh sabi dito, eat all you can. Samgyup yun, hindi yun ano. Eat all you can. Tinitwist natin. Di ba alam nyo maraming parts sa Bible ang tinitwist ngayon. And they are using eisegesis interpretation. Di ba? Halimbawa, siguro magbigay tayo ng mga maraming halimbawa. Halimbawa mga kapatid, yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ayan, halimbawa yan. Kasi common yan eh. At maganda, madalas ginagamit yan natin. Sabi sa Biblia, bago ka magbasa ng Biblia, meron ka na nasa isip. Gusto kong mag-asawa ng gwapo, matangkad, macho, tall, dark, and handsome. So dahil nasa isip mo na yon, sabi mo, magbabasa nga ako ng Biblia para ano to ni Lord. Sabihin niya to sa akin. Nabasa mo ngayon in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ay, ito nga yung sagot. Ito nga yung sagot. Plano ng Diyos na makakilala ako ng gwapo, matangkad, Kristiyano, nakita ko na siya. Nakita ko na siya sa trabaho. Nakita mo nga, ganun nga yung characteristics niya. Hindi naniniwala kay Kristo. Kahit na, plano pa rin ng Diyos yun. Plano ng Diyos yung hindi nananampalataya sa Kanya. Sa tingin nyo, hindi. Tinitwist natin minsan ng Biblia. And pag tinitwist natin ng Biblia, mga kapatid, and we want to say our opinion to the Bible, you are using eisegesis. And I encourage you, don't use that interpretation. Do you understand? Naging teacher, no? So mga kapatid, naiintindihan po ba natin? Magsabi nga amen ang gising pa? Amen. Next interpretation is the exegesis. Ang exegesis naman, the interpreter makes the scripture say what God has to say. Ano yung sabihin nun? Binuksan mo yung Bible mo, sabi sa'yo ng Bible, do not worry about anything, instead pray about everything. And blah, 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 blah. So sinabi ng Bible, yan na. Ito yung sinabi ng Bible, sige, ito yung i-a-apply ko ngayon. Kinukuha mo yung laman ng Bible, i-a-apply mo sa puso mo, i-a-apply mo sa isip mo, at yun yung gagawin mo. Nagkakaintindihan tayo? Wala tayong dinadagdag na opinion mula sa isip natin. Wala tayong dinadagdag na opinion mula dun sa mga karunungan natin. Kinukuha natin siya, pinag-aaralan natin siya, kasi yun yung gusto nating i-apply. So if you are doing that, you are using exegesis. Nagkakaintindihan tayo? So sa dalawang to na interpretation, I will challenge you, use exegesis. Paano ginagamit ang exegesis? Pag nag-exegesis ka, hindi lang naman saglit lang to. Hindi lang basta nagbasa ka ng Biblia. Halimbawa, Philippians 4:13. Binasa mo yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Pag mag-exegesis ka, babasahin mo yung previous verse at babasahin mo yung after verses. Para makita mo, kaya pala sinasabi ni Paul na I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi nung time na to, nagsasuffer siya sa kulungan. So kahit na nagsasuffer siya sa kulungan, kaya niya pa rin gawin yung mga bagay na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Makokontento pa rin siya. So ganun. Di ba, binabasa mo yung previous, basahin mo rin yung after. So kung magde-devotion kayo, okay lang, yung isang verse magre-rema sa inyo, pero basahin nyo rin yung previous and after. Gising pa ba kayo? Amen. So mga kapatid, next is ready yourself by examining your motive and manner. When you take a stand, do it with the right attitude.
Alam nyo kapag tayo nagre-ready, bakit nga ba tayo nagre-ready sa church na to? To condemn people outside of this church? Bakit tayo nagre-ready? Nagre-ready ba tayo kasi gusto nating mas magaling tayo sa iba? Ginagawa ba natin yon? Ayun ba ang motive natin? Let's examine our motive. Why do we want to study the Bible? Why do we want to know Jesus? Di ba? Why do we want to know the gospel? Why are we attending church? What is your motive? You need to examine your motive. Alam nyo, dapat ang motive natin? Ang motive natin, yes, is to serve the Lord. You are being ready is because you want to serve the Lord and you want to glorify Him. Sabi po sa verse 15c, do this with gentleness and respect. So what is your manner? Natutunan mo na ang Biblia. Alam mo na ngayon ang motibo mo. So anong manner mo para i-apply siya? How will you apply it? Sabi doon, do this with gentleness and respect. Sabi sa Biblia, kasalanan tong gantong bagay. Sa pag-aralan mo, may nakita kang kapatid na ina-apply itong kasalanan na halimbawa, kasalanan ng pagsisinungaling. Sabi sa Biblia, kasalanan ang pagsisinungaling. May nakita kang kapatid, sinungaling ng sinungaling. Araw-araw na lang. Lunch, breakfast, lagi na lang. How will you correct him or her? How will you rebuke him or her? Ano sabi sa 15c? Do this with gentleness and respect. Our manner of sharing the word of God to the people is with gentleness and respect. Anong Tagalog ng gentleness? Maging mahinahon ka. Sabi na, nabasa mo sa, ganito ba yung ganito ba yung ginagawa natin? Sabi sa Biblia, gugunawin ang mundo. Sasabihin mo ba sa tao, gugunawin na kayo! Gugunawin ka na! Maniwala ka na! Ganun ba? Alam nyo, ang center of it all, sabi sa 1 Corinthians 13:13, is love. Do it with love. Automatic na yon. Natural, magiging gentle ka in sharing the word of God. Automatic na yon, magiging gentle ka in standing for your faith in Christ. Gising pa? Amen. So mga kapatid, your motive in taking a stand should be to glorify God, proclaim the truth, and help the lost. Diba? Help the lost be restored and not to condemn. We are not to condemn people. Tayong Kristiyano, we are here to restore the people. We are here to share the gospel of our Lord Jesus Christ. And that's number 2, mga kapatid. Ready yourself. And number 3, lastly, reflect God in your life. Alam niyo, one thing, or one of the best thing, na pwede kong sabihin sa inyo, paano tayo mag-i-stand sa faith natin kay Jesus, is by reflecting God's characteristics in your life. Basahin ko po muna number 16. Keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Alam niyo kapag ang tao, pinagbibintangan ka na gumagawa ka ng mali, pero ikaw, sa sarili mo, alam mo na gumagawa ka ng mabuti kahit anong pamimintang nila, makikita nila yon sa actions mo. Kung sinasabi mo sa ibang tao na hindi ka nagmumura, pero nagmumura ka, how do you think they will judge you? How do you think they will have perceptions with you? Paano? Sinungaling ka. Diba? Hindi ka nagsasabi ng totoo. Kapatid, another way to take a stand for God is to mirror His character sa buhay natin. To mirror. Alam nyo kapag nagsasalamin tayo, madalas ang nakikita natin, may tatanong ako sa inyo, makakahanap kababaihan, pag nagsasalamin kayo, ano ang madalas nyo nakikita? Siguro ang ilan sa atin dito, pastor, yung kilay ko, wala na. Yung lipstick ko, malabnaw na, or kung ano pa man. Ang mga kalalakihan, pag nagsasalamin kayo, ano madalas nyo nakikita? Pastor, eto, siguro ilan sa atin dito, hindi naman siguro lahat. Pastor, nakikita ko ang aking kagwapuhan.
Mukhang gwapo naman ng mga kalalakihan dito. Siguro sasabihin nila, Pastor, nakikita ko ang aking kagwapuhan kahit malaki na ang aking tiyan. Diba? So, diba? Kahit siguro malaki na ang tiyan, ang mga lalaki, confident. Alam niyo tayo, bilang isang Kristiyano, pag tumitingin tayo sa salamin, hindi man literal, pag tumitingin tayo sa Diyos, dapat ang nakikita natin, yung characteristics niya na i-apply natin. May kasabihan nga, mga kapatid, the best testimony is yung buhay natin. Yung napapakita mo, yung napag-aaralan mo. Yung naia-apply mo, yung nailalagay mo sa isip mo. Kapatid, ang mga salita ng Diyos, kapag dito mo lang yan inilagay, baka ang result niyan, pride. Kailangan mo ilagay dito, kailangan mo rin ilagay dito. Kapatid, kapag dito mo lang nilagay sa puso, baka ang result niyan, deception. Ano sabi sa Biblia? Mga kapatid, the heart is deceitful. Kailangan mong ilagay dito, para lumabas sa buhay mo. I-apply po natin ang Biblia. Kapatid, kahit ano pa mang paninira ang ibato ng kaaway sa atin, ano pa mang challenges, trials, kung tunay na follower ka ni Jesus, makikita po ang reflection ni Jesus sa buhay mo. Mapapahiya lang ang kaaway sa mga atake nito sa iyo. Our actions and attitudes should reflect God's love and righteousness. Sa attitude mo, dapat nakikita si Jesus. Speak mo, dapat nakikita si Jesus. Sa lahat ng ginagawa mo, dapat nakikita ang Diyos natin. Your message has more impact if you are living out your message. Ano ibig sabihin nun? Mas may impact yung itinuturo mo kung ipinapamuhay mo yung itinuturo mo. Mas may impact yung salita ng Diyos kung nakikita ito sa'yo. Kaya alam nyo maraming hindi naniniwala sa Kristiyano kasi hindi nila nakikita sa isang Kristiyano yung characteristics ng Diyos. Kaya tuloy, pati si Muhammad, ay, hindi ko alam kung, teka lang, baka mali ako. May nagsabing isang Muslim na sabi niya, Mahatma Gandhi, sabi niya, I like your Christ, but I don't like your Christians. Hindi mo pati siya nasabi. Kasi hindi nakikita. So, kailangan natin siyang i-apply. To stand in your faith, kahit hindi ka magsalita, makita lang sa buhay mo, maniniwala na yan sa Diyos. Magtitiwala na yan sa Diyos. God must be seen in the way you think. Titin ko, God must be seen in the way you think. Hindi man nakikita ng tao, nakikita ng Diyos kung paano ka mag-isip. Kasi madalas, hindi naman talaga nakikita ng tao ang isip natin. O hindi naman talaga, di ba? Pero ang Diyos nakikita kung paano ka mag-isip. Nawa nakikita dyan ang characteristics ng Diyos. Isa pa, mga kapatid, God must be seen in the way you speak. Ito, audible to sa tao. Di ba? Naririnig nila to. Paano ka nagsasalita sa ibang tao? Ano lumalabas sa bibig mo pag nagagalit ka? Ano lumalabas sa bibig mo kapag hindi okay ang sitwasyon? Paano ka magsalita? Kapatid, pwedeng mag-reflect ang characteristics ng Diyos on how you speak. Di ba sabi nga, kabig ng dibdib, buka ng bibig. Ano naman ang puso mo, binubuka ng bibig mo. So kung lagi mo tinatanim sa puso mo, ang salita ng Diyos, magiging buka yan ng bibig mo. Kung seryoso ka, para lumapit sa Diyos, magiging buka yan ng bibig mo. Isa pa, mga kapatid. Alam nyo, sige, gusto ko muna bigyan ng focus yung God must be seen in the way you speak. Alam nyo, hindi lang naman yan sa pagmumura. Yung God must be seen in the way you speak, hindi ka nga nagmumura, lagi ka naman nagsisinungaling. Di ba? Sa salita yon. Ano pa, mga kapatid, sa speak, hindi ka nga nagsisinungaling, pero mga negative things naman ang lumalabas sa bibig mo, nadi-discourage tuloy ang ibang tao. Di ba? Kapatid,
i-evaluate natin kung ano lumalabas sa bibig natin. Because God must be seen in the way you speak. Isa pa, God must be seen in the way you act. Kung paano ka kumilos, makikita po ang Diyos dyan. Kaya nga alam nyo kung the best din na pwede nating gamitin to share the gospel is our lives. Magugulat na lang ang ibang tao, nag-share ka ng gospel, nakikita ka, cutting ka ng cutting. Di ba? Di ba? Paano sila maniniwala? Magugulat na lang ang tao, church ka ng church. Nagsasabi ka na mahal sila ng Diyos, pero hindi ka mapagmahal sa asawa. So paano nila makikita yun? Paano nila makikita ang Diyos? Ikaw bilang youth, atin ng church, youth ka ng youth, sinasabi mo, mahal tayo ng Diyos. Hindi ka naman sumusunod sa utos sa magulang mo na maghugas ng plato. May tumawa. Hugas kayo ng plato pag-uwi. Diba, paano makikita? In the way you act. God must be seen in the way you act. Mas nagiging bolder and louder ang mensahe mo kung makikita ito sa lifestyle mo. Ika nga, mga kapatid, action speaks louder than words. In our actions, mga kapatid, it speaks louder than words. Matagal na naging pruweba yan para gamitin na maging rason ng maraming tao. So if you want to take a stand for God, let it be evident sa buhay mo. Do you want to take a stand for God? Sino dito gustong mag-stand sa pananampalataya nila sa Diyos? Maging ebidensya nawa yun sa buhay nyo. Mga kapatid, sa pagtatapos natin ngayong umagang ito, ano yung tatlong yon? Baka makalimutan nyo. O nawala na nga. Baka makalimutan nyo. So how to stand for God? Rebuke all your fears. Number 2. And number 3, reflect God in your life. So as part of our conclusion, mga kapatid, alam nyo, sinabi sa verse 17 to 18, tingnan nyo to. Hindi kasama sa binasa natin kanina. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Ano daw ang God's will? Doing good. And doing good is to stand in the faith of our Lord Jesus Christ. And sabi sa verse 18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Kapatid, kung nagsasuffer ka ngayon in your sins, nandiyan ang Diyos para tulungan ka. Kung nagsasuffer ka because of the trials and challenges, nandiyan ang Diyos para samahan ka. Kung nagsasuffer ka, mga kapatid, dahil sa mga pag-uusig sa'yo ng mga ibang tao at sa mga napapanood mo and etc., nakukonfuse ka, nandyan ang Diyos para bigyan ka ng kalinawan. Ang Diyos po nating si Kristo, si Yahweh, nandyan palagi para sa atin. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Nawa tayong lahat, even if standing for what is right lead us to suffering and rejection, it is a blessed and meaningful path, meaning mirroring Christ's own suffering and brings us closer to God. Alam nyo ang suffering na nangyayari sa atin ngayon, or kung ano pa man, kapag nag-i-stand ka for what is right, it will bring you closer to God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Lord, for your word. Salamat, Lord, for sanctification, O Lord, sanctifying us by your word. And salamat, Lord, dahil hindi kami nandito dahil wala kaming sinasamba at walang nangungusap sa amin. Nandito kami dahil meron talagang Diyos na sinasamba kami. Nandito kami dahil meron talagang Diyos na nagbabago sa buhay namin. Our Lord, examine our hearts. Examine our minds. Panginoon, ayaw namin na mabuhay lang sa mundong to na hindi kami nag-i-stand in our faith. Ayaw namin mabuhay sa mundong to na hindi namin alam ang pananampalataya namin sa inyo. Dalangin ko po, O Lord, na ang puso ng bawat isang nandito ay hipuin ninyo. Hipuin nyo rin po ang kanilang isip at bigyan lagi ng karunungan patungkol sa inyo.
Panginoon naming Jesus, Panginoon naming Yahweh, salamat po sa lahat. Truly, Lord, because of you, because of what you did on the cross and your resurrection, meron kaming foundation. Panginoon, pinapanalangin ko po ang aking mga kapatiran. Kung meron man po sa amin dito na hindi makawala sa kasalanan, dalangin ko na ikaw po ang bumali nito sa buhay nila. Kapatid, kung meron man sa puso mo ngayon na mahirap kang bitawan, this is the right time to surrender it to God and to make a stand in your faith for Him. Mga kapatid, kung meron mga bagay sa inyo na nagbibigay ng sufferings, trials man ito, challenges or temptation, panahon ito para isuko mo rin yan ulit sa Diyos. This is the right time to make a stand for our Lord Jesus Christ. This is the right time to make stand in our faith. Because this is the time. In such a times as this, malapit nang dumating ang Diyos. Ito yung time na kailangan natin maging bold in our faith. Ito yung time na dapat hindi na tayo maging tamad. Ito yung time, mga kapatid, na dapat mas maging malapit na tayo sa Diyos at mas maging mainit tayo bilang isang Kristiyano. Heavenly Father, kung meron man po sa amin dito na medyo nagiging lukewarm na at lumalamig na sa pananampalataya, painitin nyo nga po ang aming mga puso. Painitin nyo po ang puso ng bawat isa. At kung meron man sa mga kapatiran ko na nahihirapan, palayain nyo nga po sila. Thank you, Panginoon, dahil you already overcome this world. And we believe, O Lord God, with your help, with your grace, we will overcome everything because of you, O Lord. And we will make a stand sa pananampalataya namin sa inyo. We believe, Panginoon, because you are true. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. And you are the King of Kings, the Lord of Lords. You are powerful, O Lord. That's why we believe na babaguhin mo and you will transform our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen.